Okay, continuation tayo ng ating diskusyon regarding about ellipse. So dapat, katulad ng sinabi ko kanina, kabisado ninyo yung mga coordinates ng ellipse. Kung paano ba ang coordinates ng B sub 2 naging h plus a and k, dapat alam ninyo. Actually, ang mga coordinates na yan, makakatulong ng malaki sa inyo kapag binaligtad ang problem. They will serve as a formula, not just a point. Malaking help yan sa board exam. Kapag binaligtad ang problem, halimbawa, B sub 2, 3 and 4, kunwari lang, no? Maglalagay ako ng point dito. Let's say 3 and 4. Ang value ng B sub 2 daw, kunwari lang mga anak, no? 3 and 4. Yan. At nai-plot mo. Ang B sub 2 and 3 and 4, ito ang katapat niya. Ang value ng h plus a is 3. So we have now equation h plus a is equal to 3. Ang value ng k is 4. By comparison, may equation ka. H plus a is equal to 3. And k is equal to 4. O hindi ba? And then, ganun din ang gagawin mo sa center. Sigurado ang center mo, kunwari, no? Center. Maglalagay ako dito 1 and 4. Dahil nga ang k mariretain. Yan, 1 and 4. Center 1 and 4. Ang value ng h mo is 1, ang value ng k mo is 4. Since may value ka ng h is equal to 1, h equal to 1, mahanap mo na ang value ng a. May k ka na, di ba, no? Now, dito naman, kunwari maglalagay ako B1. Okay, think ako ng magandang coordinate. Say, dahil dito hindi naman gagalaw ang ang h. 1. Then maglalagay ko kunwari ako dito ng 1 and 6. So may equation na ako. H is equal to 1. Yan. Kunwari, yung mga tatlong yan ang ibinigay na points sa problem. Na-construct ako ng problem, H equal to 1. Then K plus B is equal to 6. Ibinibigay ko lang sa inyo yung kalagayan. Yan, equation yan. H is equal to 1, K plus B is equal to 6. And then H is equal to 1, K is equal to 4. Kunwari, ito yung problem. Determine the equation of the ellipse given the following points. One endpoint of the ellipse is B sub 1, 1, and 6. Another endpoint of the major axis ng ellipse natin sa vertex. As a vertex, B sub 2 is 3 and 4. And then, ang center is 1 and 4. Pagka-plot mo ng tatlong point na yan, malalaman mo kaagad kung nakaiga or nakatayo ang ellipse. At dahil sa pagkakaplat niyan, nakita mo na nakaiga ang ellipse. Kung nakaiga ang ellipse, major axis, horizontal yan. Siyempre, ang pipiliin mong standard equation ng ellipse is this one. X minus a square all over a square. Nasa ilalim ng x ang a. Kasi nga horizontal yan. Plus y minus k square all over b square is equal to 1. Yan ang napili mo. So ano na lang ang gagawin mo? Hanapin mo ang value ng a, b, h, and k kasi very confident ka na ito yung equation of the ellipse mo eh. Hanapin mo na lang ang value ng h. Ito lang naman ang importante niyan. Hanapin mo yung mga value na yan eh. Yan. And dahil alam mo yung mga coordinates in terms of variables, may basihan ka sa calculation mo. H plus a is equal to 3. K plus b is equal to 6. So substitution ka na lang. And pwede mong gamitin ang systems of linear equation katulad halimbawa ng solving two equations and two variables. Makakahanap ka ng mga apat na elements na yan and then after na nahanap mo, you proceed to this. Malalaman mo lang ang equation of the ellipse. Pang board exam problem yan. Okay. Naintindihan ba ninyo mga anak kung bakit ko ipinaliwanag sa inyo yan? Kabisado nyo, dapat yan. Hindi lang yung marunong kayo mag-drawing at mag-plot ng sketch of the graph ng isang equation ng ellipse. Dapat alam nyo rin kapag binaligtad yung situation, magbibigay lang ng point and then hahanapin mo naman ngayon is the equation. Malinaw ba? Malinaw? Hello, class. Yes, sir. Okay.
you believe in me, you trust me, and then malayo mararating ninyo sa mathematics. Okay, proceed tayo. Let us try to solve a problem. What is the standard form of the equation of the ellipse that has vertices -2 and -8, -2 and 2, with foci of -2 and -7, -2 and 1? Okay. Another strategy, no? Pwede namang i-plot yan eh. Pwede namang i-plot yan. Pero ito muna yung paliwanag ko. May dalawang vertices ang ating ellipse. Yan, -2 and -8, -2 and 2. And then -2 and -7 naman yung foci. -2 and 1 naman yung isa nating foci. Na kunwari magdodrawing ako, hindi ko pa siya kakalculate. Ano? Drawing lang ako. Yan. Just draw. -2 sa left, di ba? -1, -2. Then -8 sa baba. 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung isang vertex natin. -2 and 2. 1, 2. So kung ito yung B1, ito yung B2 natin. Yan. We have here -2 and 2. Yan. -2 and 2. Isa naman is -2 and -8. Yan. Kaya na hindi maganda ang drawing, importante na intindihan. -2 and -7 yung foci. So I think dito yan. -7 yan eh. Ito. Foci yan. So coordinates na -2 and -7. And we have another foci. Ito siya. Yan. F sub 1 yan. F sub 2. Yan. So this is -2 and 1. Correct? Yan yung mga coordinates. Now, kanina, di ba? Kunwari, drawing ko uli yan. Ito yung center. Ito yung F sub 2. Yan, no? Ito yung F sub 1. Ito yung B sub 1. Tinutulungan ko lang kayo mag-analyze ng problem ng mabilis gamit ang konsepto ng drawing natin. Yan. Ang layo ng center sa focus, alam naman natin na ang layo niyan is C. So ito, no? C. Layo niyan, C. Ang layo naman ng vertex sa center, sa bawat center is yan, A. So center natin is H and K. Yan. Tingnan nyo H and K yan. From center, pupunta ako ng focus. Yan. E di may susulat ko yung mga coordinate ng focus natin. Ang coordinate ng focus natin dahil paakyat tayo, H at saka K plus C. Ang vertex naman, yan, B sub 1. Paakyat tayo, A yan So we have H and K plus A. Sa baba, focus, H and K minus C. Sa baba, vertex. Vertex natin, H and K minus A. So, walang mahirap. Ano ang -2 at saka 2? Hindi ba ito yan? So, sa makatuwid, ang K plus A natin is equal to 2. Ito, yung dalawang yan, ito, at saka to. So, anong value ng H? -2. So, we have now an equation. Tama? Ano to? K plus A ito, no? So, K plus A is equal to 2. Yan. K plus A is 2. H is -2. Then, H is -2. K plus C is 1. Ayan. K plus C is 1 naman. So, may mga equations tayong mabubuo. Makakapaghanap tayo ng mga elements ng ellipse. Now, dahil alam mong nakatayo yan, definitely, ang equation na gagamitin natin is this one. X minus H square over yan, B square plus Y minus K square all over A square. Sabi ko kanina kung ano yung mas malaki, doon ang major axis natin. So Y ang major axis natin or vertical. Kasi ang A square ang mas malaki kaysa sa B square. So ano na lang ang role na gagampanan natin dyan?
Dahil nakagawa ka na ng mga equations eh. Alamin mo lang ang value ng age, K, B, and A. Okay? Okay. Try natin. Halimbawa, yung focus yan. Focus. Ano ba yung equations natin? K plus C. So, K plus C is equal to 1. Diba? Ano ang value ng K? Nahanap natin ang value ng K eh. Okay, ang value ng ano pa susunod? So may value na tayo ng K plus A is equal to 2, K plus C is equal to 1. The next. Okay. So paano natin malalaman ang center natin? F1, F2. Okay. Ito yung diskarte, no? Gusto nyo malaman ang center natin? Hindi may formula tayo ng midpoint formula. Okay, kung ito yung focus natin na dalawa, F1 and F2, alamin nyo lang yung midpoint, malalaman ninyo yung center. Malalaman ninyo yung center. May tinuro akong midpoint formula sa inyo, malalaman ninyo yung center. Pag nalaman ninyo yung center, H and K, ang value ng H and K, malalaman na ninyo ang value ng A and C. Malalaman na rin ang value ng B. Kasi nga, may formula tayo ng paghahanap ng mga yan. Okay, balikan ko yung figure kanina. No? Okay, para mas klaro. Yan. Tandaan niyo. Di ba A ito? A yan. This is A. Turo ko lang, no? Highlight ko lang. Yung point na to at saka yon distance A yan. May kaparehong distance yan. Ito. Yan. Dito ko drawing yan. Yan, A din yan. Eh, hindi ba B ito? At saka C yan. So, drawing ko yung triangle. Yan. A, C, then B. That's why, if we will try Pythagorean theorem, dahil right triangle yan, A is equal to, o A square is equal to, B square plus C square. Yan ang formula natin. Mahanap mo ang A, B, and C. Yan ang explanation ko dyan, no? Yan, equal yan. Equal din ito, yan. Pare-parehong mga A yan. Distance A yan. Hindi lang ito ang may distansyang A. Can you follow? Itong distance na to, ito yon. Ito naman yung B. Okay, proceed tayo. Okay, buburahin ko yung mga naisulat ko dito para makalculate natin ang maayos yung problem, no? Yan. Total, naka-save naman yan sa video ninyo. Okay, makinig lang kayo ng maigi. Kapag may tanong, pwede kayong magtanong. Huwag kayong mahiya. Ipinapakita ko lang yung kahalagaan ng konsepto. Hindi pwede kasing basta ka lang marunong mag-sketch, then minemorize mo lang yung formula. Dapat alam na alam mo talaga ang ginagawa mo. Yung mahirap lang naman dito is yung kabisaduhin mo yung drawing eh. Pero practicein mo lang, malalaman mo yan, makakabisado mo yan. Ganyan talaga sa simula. Masyadong mataas yung pangarap. So ibig sabihin dapat matindi din yung pain na dadaanan. Ika nga, walang gain kung walang pain. Tama? So lahat tayo dumadaan ng ganon. Pag nalampasan naman yan, yun ang masarap. Okay, solution. The x-coordinate of the vertices and foci are the same. So the major axis is parallel to the y, which is nakita naman natin kanina. Thus, the equation of the ellipse will have the form of this one. Yan ngayon ang ating gagamitin. Di ba baliktad? Baliktad yata. The equation of the ellipse will have the form kasi nakatayo eh. Okay. Yes, sir. Correct natin. Yan. Typographical error. Yan. B yan. Ito is A. Yan. Baliktad siya, no? Nakatayo siya eh. Dapat ang A nasa ilalim ng y minus k. So, correct lang natin. Continue. Then, identify the center, which is C, H, and K. The center is always up with the vertices negative 2 and negative 8, negative 2 and 2 by applying the midpoint formula. Yan, H and K. Negative 2 plus negative 2
all over 2 para sa ating age. So, tinangan natin, negative 2 and negative 2 is negative 4 divided by 2, negative 2, correct. Negative 8 plus 2 is negative 6 over 2, negative 3. So, age is negative 2 and negative 3. So, dito pa lang kuha na eh. Ito, tingnan nyo ha. Dito pa lang kuha na eh. Ito, substitution tayo doon sa taas. So, x, yung age pa lang, no? Negative is positive 2 square. Yan. All over b square muna kasi hindi pa natin alam yan. No? Plus y. Negative 3 ang case. So negative times negative is positive 3 square. All over a square is equal to 1. So partially, alam na natin ang equation ng ellipse. So proceed. Next, we find the value of a square as the length of the major axis is 2a and is bounded by the vertices. Yan. Hanapin daw natin ang ating value ng a square. Hanapin natin ito, yung a square na yan. The length of the major axis is 2a and is bounded by the vertices. Okay. Let us see kung ano yung magiging value ng 2a. Sa major axis, ang 2a, ano? Vertex to vertex yan. Okay, continuation ng solution. Solve for a by finding the distance between the y coordinates of the vertices. Tama naman. 2a, yan, is 2 minus negative 8. Y. I-add natin eh. Di ba? So, 2 and negative 8. Actually, by counting, makukuha natin yan eh. So, anong value ng 2a natin? 2a is equals to positive 10 and a is equal to 5. Hanapin lang ang a. Okay, paano nahanap yon? Paano nangyari yon? Tingnan nyo, no? So, gawin ko lang yung plot ng ating coordinate kanina. Okay, balikan ko siya, no? Okay. Hindi ba, ito yung mga points ng ating vertices. Ito. Paliwanag ko lang, no? Ito at saka yan. Okay, if I will plot that, counting lang, makukuha mo yan eh. Ayun ha, pa-plot ko. Negative 1, negative 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, ito yung ating negative 2 and negative 8. Yan. Then, 1 and 2, 1 and 2. So, ito yan. We have negative 2 and 2. So, magbibilang ako ngayon, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Graphical makukuha na natin. So, sa makatuwid, 10 yan. Ang sentro, kung vertex to vertex yan, nasa gitna. So, ibig sabihin, yung mahanap nating 10 na value, divide lang natin ng 2. That is why we have arrived with a is equal to 5. At dahil ang a is equal to 5, square lang natin yan, may value na tayo ng a square which is equal to 25. So, ibig sabihin, kung babalikan ko yung equation kanina, may value na tayo dito. So, ang a square ngayon dito is magiging 25 na. So, 25 na pala ang value nito. Yan. This is 25. So, b square na lang. Okay, proceed tayo. Let's proceed. Yan. Find c square. Yan. The foci are given as h and k plus or minus c. So, h, k minus c is to negative 2 minus 7. And h equals to h, k plus c is negative 2 and 1. So, malalaman natin ang value ng c. Tama. Malalaman din natin ang value ng k. Pakita ko lang, ano? Para mas klaro. Alam naman natin ang value ng h, di ba? So, negative 2 and negative 7. If h is negative 2, k minus c is negative 7. So, pakita ko, no? K minus c is negative 7. That's it. And then k plus c is 1. Tama?
kakancelin ko yan. Tama? Elimination method. This is 2K. That is equal to, okay lang ba yan? Negative 6. Parang mas maganda yata yung solusyon na ano eh. Negative 7, 1. So negative 6. Anyway, wala namang distance na negative eh. Any k ang hinahanap natin, divide the entire equation by 2, k is equal to negative 3. Tama, no? Equation 1 kunwari yan, and equation 2 to. Nahanap natin dahil in-equate ko yung k minus c sa negative 7 at yung k plus c naman sa 1. Dahil ang katapat, so nahanap ko ngayon ng k. So may value na ako ng k. Kung may value na ako ng k, mahanap ko na siguro ang c. Tama, no? Kasi babalikan ko yung sa mga equation, k is equal to negative 3. Yan. If k is equals to negative 3, then k minus c is equal to negative 7. Ano ba ang k? Negative 3. So negative 3 minus c is equal to negative 7. And then negative c is equal to negative 7 plus 3. Then negative c is equal to negative 4. Aba, ang c natin is equal to positive 4 because negative over negative is positive. If c is equal to 4, so madali na lang. Ito, pakita ko, no? K plus c is equal to 1. Negative 3 plus c is equal to 1. Iba yung solution ko dito. C is equal to 4. Okay. So c square is equal to 16. Then solve for b square using the equation c square is equal to a square minus b square. Iba yung paraan ko dito, no? Iba yung paraan na ipinakita ko naman ngayon. Okay, para mahanap natin ang value ng b square, c square is equal to a square minus b square. Yan. 16. Kasi nga, kapag ni-square ko ang c, 16. So 16 is equals to 25 minus, 16 is equal to 25 minus b square. So b square is equal to 9. Finally, substitute the values found for h, k, a square, and b square into the standard form of equation of an ellipse. At yan ngayon ang ating sagot. Malinaw ba ang problem natin? Malinaw ba ang pagkakasolve? Ang ibinigay kong problem sa inyo mga anak is pang licensure exam na yan. Baligtad. Kasi alam ko napag-aralan na ninyo yan sa senior I. Puro mga padiretso yata yung mga problem na lagi ninyo kinocompute. O may iba naman. So, naintindihan ba ninyo? Klaro ba ang problem na yan? Kung paano nakuha ang tamang sagot? Hello mga anak, hello? Are you still with me? Naintindihan ba ang solusyon? Question, wala kayong tanong? Question? Hello? Wala ba kayong tanong? Wala pong tanong, sir. Okay, very good. So let's proceed. So yan yung part 1 ng ating diskusyon mga anak. No? We proceed to the part 2 of our session. Okay, part 2 tayo. Okay, so this is our part 2. So part 2 na tayo, no? Huwag kayong maiya sa akin. Yan. So part 2 na tayo ng ating competition ngayon. Question so far, wala kayong tanong? Wala kayong question? Wala po, sir. So sa part 2 ng ating discussion, ang ating usapan ngayon, eto muna yung mga important notes na kailangan nyo pang matandaan. Okay. So kailangan ninyong matandaan itong mga to, no? Okay? So important notes. An ellipse
is the set of all points x and y in a plane such that the sum of their distances from two fixed points is a constant. Each fixed point is called the focus, okay? When given the coordinates of the foci and vertices of an ellipse, we can write the equation of the ellipse in standard form, another information. When given an equation for an ellipse center at the origin in standard form, we can identify its vertices, co-vertices, foci, and the lengths and positions of the major and minor axes in order to graph the ellipse. When given the equation for an ellipse centered at some point other than the origin, we can identify its key features and graph the ellipse. So continue tayo. Real-world situations can be modeled using the standard equation of ellipse and then evaluated to find key features such as lengths of axes and distance between foci. Okay. Klaro ba? Now, how to express the given general form of an equation for an ellipse not centered from origin into its standard form? Ito yung mga akbang na kailangan ninyong makabisado pa, mga anak. Dapat, sa ulado ninyo ito, dapat mastery ang kailangan. Recognize that an ellipse described by an equation in the form of this general form, ax squared plus cy squared plus dx plus ay plus f is equal to 0. Rearrange the equation by grouping terms that contain the same variable. Ang ibig sabihin yan, ang first step natin, ang parehong may x dapat magkasunod, ang parehong may y magkasunod. Yan. So basahin ko ulit, no? Rearrange the equation by grouping terms that contain the same variable. Move the constant term to the opposite side of the equation. Ang walang x at walang y ililipat sa kanan. Transposition. Next. Factor out the coefficients of the x square and y square. So makakaroon tayo ng factoring dyan. Yung mga coefficients ng x square and y square terms in preparation for completing the square. Gagamitin natin dyan ang completing the square. So dapat kabisado ninyo ang completing the square ninyo. Alam nyo rin yung perfect square trinomial and also the square of binomial. Complete the square root for each variable to rewrite the equation in the form of the sum of multiples of two binomials. Squared set equal to a constant, m1 times square of x minus h plus m2 times y minus k is equal to m3. Dapat kabisado niyo yung mga yan, no? M1, M2, and M3 are constants. Sidagdag ninyo yan sa inyong kaalaman. Ibang mga libro, wala niyan. Hindi nakasulat yan. Pero may mga books na nakasulat din yan. Okay, continue. Divide both sides of the equation by the constant terms to express the equation in its standard form. So yan yung mga steps na ating kakailanganin. Pero dagdag kaalaman lang mga anak, no? Now let me draw this figure. This cone. Conic section. If my cutting line is at this point, circle lang mabubuo natin. At ito yun. Yan. Di ba ito yung slant height natin? Slant height ang tawag dyan. Kapag ang line, cutting line natin is hindi parallel dyan, itong cutting line natin, hindi siya parallel. Hindi pa lampas sa pagiging parallel. Bago kasi mag-parallel, rotate ko pa yan eh. Sigurado ang eccentricity natin dyan in this line is less than 1. Ang mabubuo natin is ellipse. In this portion naman, kapag dyan ang cutting natin, eccentricity natin is equal to 0. Ang mabubuo natin is circle. Dito, ellipse. Yan. Kapag nagpuputol tayo, no? Ellipse yan. Ito naman, circle yan. Paano naman kapag ang line natin is lampas sa pagiging, yan, at yan. Paano naman kapag dito siya nag-cut, lampas doon? Parallel. Parallel siya, yan. Kapag parallel, no, ang eccentricity natin is equal to 1. Definitely, parabola yan. Pero kapag halimbawa, nandito yan, lumampas. Ang mabubuo natin dyan, mga anak, is hyperbola. Lampas sa parallel eh. Ang e natin is greater than 1. Hyperbola yan. So, yun yung mga nasa figure natin sa conic sections. No? So, proceed tayo. Now, ito ngayon yung practicein natin.
Ang equation na yan is actually an equation of ellipse. Pero take note balikan ninyo yung conic section enrichment natin. May makikita kayo doon. Kala nyo ellipse pero hindi pala. Kasi given is equation. Meron ka munang kailangang i-prove. So pag-aralan ninyo yun. So in this case, sigurado ellipse yan dahil ginawa lang natin yung example na yan. Ano? Convert the equation of an ellipse to its standard form. So ang given equation natin is 4x squared plus 9y squared minus 40x plus 36y plus 100 is equal to 0. So we need this to be converted as an equation of ellipse in its standard form. So ito ngayon ang ating solusyon. So first step, nire-write ko muna. Pangalawang step, group terms that contains the same variable and move constant to the opposite side. Ginawa naman natin. Pinagsunod ko ang mga terms na parehong may x at parehong may y at nakagrupo ang parehong may x at parehong may y. And then ang constant na 100 na i-transpose natin sa right-hand side, kaya't ito'y naging negative 100. Itong negative 100, yan. Ang 100, nilipat natin sa right. That is why, ito siya ngayon. Yung 4x squared at negative 40x, pinagsunod natin at nakagrupo ngayon. Ang 9y squared at ang 36y, pinagsunod din natin at nakagrupo na ngayon. So, nagapanan na natin ngayon ang step number 1. Step number 2. Factor out the coefficient of the squared term. Ano ipapactor out natin coefficient? Siyempre, yung common monomial factor. Ang naangkop na dapat ninyong balikan o magbalik-aral ay yung topic sa spatial product na highest common monomial factor. Balikan ninyo yan. Ano ba ang common factor ng 4 at ng 40? In this case, kahit ang common factor nila ng x squared at x is x, wag natin gawin yun. Ang pinag-uusapan lang dito is coefficient. Ang common factor ng 4 and 40 is simply 4. So definitely we have to factor out 4. Ang common factor ng 9 at 36, ang common factor nila is 9. Definitely we need to factor out 9. So let's do that. So 4 times x squared minus 10 plus 9 times y squared plus 4y is equal to negative 100. Tama naman. Tingnan natin, no? Kapag yan, minultiply ko ulit, ito pa rin yan. Ang 4 sa negative 10, okay, parang may nawawala. Lagyan natin ng x, yan. So, x squared minus 10x yan. Nakalimutan natin yung x, no? O, correct natin. Yan. So, 4 and negative 10x is negative 40x. Tama naman, yan. So, 9 times y squared is 9y squared. 9 times 4y is 36y. So, correct na siya, no? The next move, we apply the completing the square. Apply the completing the square process and remember to balance the equation by adding the same constants to each side. Ano man ang idagdag sa kaliwa, yun din ang idadagdag sa right. Okay, let's do that. Yan. So, 4 times x squared minus 10x. Nakalimutan na naman yung x. Yan. Lagay natin yung x dito. 10x yan. Plus 25 plus 9 times y squared plus 4y plus 4. Now, bakit ako nag-add ng 100 at saka 36? 25 times 4 is 100. Ibig sabihin, 100 ang naidagdag sa left. 4 times 9 is 36. That is why mayroon tayong 136 dito. So, saan nanggaling ang 25? Ang 10 na sa coefficients, inati ko sa dalawa. 10 divided by 2 is 5. And then afterward, square ko ang 5, we have 25. That's why I wrote 25. But 25 times 4 is 100. That's why nagdagdag ako ng 100 sa right. Ang 4 is a coefficient of y. Kapag inati ko sa dalawa ang 4, ang value ng quotient natin is 2. And then afterwards, square ko ang 2, we have 4. Nung nahanap ko ang 4, isinulat ko siya dito. But 4 times 9 is 36. That's why I also wrote 36 to the right-hand side of the equation. Now, simplify na lang natin yan. Rewrite as perfect squares. Ito kasing trinomial na yan, no? Yung mga trinomial na nakikita natin. Tandaan ninyo, anumang trinomial na nabuo sa pamamagitan ng gamit ng completing the square, definitely, perfect square trinomials ang mga yan. PST. Perfect square trinomial din ang mga yan. Now, continuation.
Ang square root ng x, ganito lang kadali yan eh. Discuss ko yan sa special products. Hopefully, natatandaan ninyo, ang square root ng x square is x. Ang square root ng 25 is 5. Ang mid sign dito is negative, so minus, and then square mo lang. Dito, ang square root ng y square is y. Ang square root ng 4 is 2. Ang middle sign is positive, that's why I wrote positive, and then square mo lang ang y plus 2. And then next, 4, 9, and 30. Ito yung M1, M2, and M3 kanina, no? O LCD niya. Divide both sides by the constant term to place the equation in standard form. Actually, di-divide ko lang ang kabuwang yan by 36 or 4 and 9. That's why we have now our standard form of the ellipse. Yan ngayon ang ating ellipse. Ito, class, yung given natin. Ito. Yan. At saka ito, pareho lang. At ito ngayon ang ating final answer. Question so far? Yan ang ating equation of the ellipse. Wala ba kayong tanong? Question? Question so far? Wala ba? Okay, may isa pa tayong session, no? Okay, thank you and God bless mga anak. Yan yung part 2 ng ating session. Okay, next we proceed to our part 3.